Hindi na kailangan mag-eroplano. Dito lang, sa Santa Maria, Bulacan, extra special daw ang lasa ng mga Japanese food na hinahain nila. Isa sa favorite food kasi namin yung Japanese cuisine. Mahilig talaga ako gumawa ng mga recipes. Mahilig din ako magluto. Nag-try lang ako na magbenta ng mga products online. Yung taiyaki, naging main product na namin. Ang Japanese cake na hugis isda, magiging daan pala para makilala ang negosyo ng mag-asawa. Para marami pa ang makatikim ng kanilang kayaki, naisipan nilang kumuha ng food truck. Nagpupwesto rin kami sa mga pop-up na food cart, dun sa mga kalsada lang. Tapos maganda yung naging result. Dahil dun sa food truck namin, nakapag-accept kami ng mga events, naka-join kami sa mga bazaar. Sa kabila ng pagiging mabenta ng kanilang fusion ng Japanese snack, naging mahirap pa rin daw ang pagnenegosyo para kay Rhea at Mark. Nung umpisa, nahirapan na rin kami kasi madaming competition. Hindi kami nag-stop, hindi kami nagsara. Naging profitable din yung food truck para sa amin. Although, ang naging challenge naman namin is pabago-bago yung panahon. So kahit maganda yung location namin, kapag sobrang lakas naman ng ulan, sobrang mainit yung panahon, affected pa din yung sales namin. Paghanap ng pwesto ang naging solusyon ng mag-asawa para magtuloy-tuloy ang negosyo nila. Na-bless naman kami magkaroon ng mas malaking cafe. Merong mga customer na naghahanap na ng rice meal. So doon kami nakaisip na bakit di kami mag-offer na nung tonkatsu. Ang tonkatsu o Japanese breaded pork cutlet na meron sina Rhea at Mark, hindi rin ordinaryo. Tonkatsu sauce is out raw sa menu nila dahil ang meron sila iba't ibang sauce na inspired sa iba't ibang bansa. Tinawag nga namin yun na Katsu Lakwat Serye kasi it is inspired by different countries. So isa dun sa naging bestseller namin yung Katsu Kare-Kare. Parang ganda naman combination. Mahilig ka siguro sa kare-kare na. Opo. Siguro naisip din namin na bigyan siya ng kakaibang flavor. Ito naman, Ito naman po yung Taiyaki. Taiyaki Overload na Oh. Taiyakis and Berries. ay, ang sarap naman. Parang katakam-takam naman siya, oh. Very interesting, oh. Very interesting yung kanilang ino-offer. Ayan. Online man nagsimula, naging malaking oportunidad ito para kina Rhea at Mark. Nung nagsimula kami sa bahay pa lang, siguro nasa 5,000 pesos yung nagastos ko para makapagsimula. Bumili lang ako ng konting ingredients, saka mga packaging materials. Dahil sa pagsali din namin sa mga bazaar, may opportunity din kami na invite kami ng mall. Nakapagtayo din kami ng food kiosk. Kumikita na kami ng halos 6 digits sa isang buwan. Ang kanilang dahilan para hindi sukuan ng kanilang Pinoy at Japanese fusion business, Yung pagkawala ng baby namin, During the pandemic, nagkasakit siya and naging angel na siya ngayon. So doon namin siya pinangalan. kapag talagang nagiging challenging na yung business, yun yung babalikan mo. So, importante talaga na hindi ka susuko dun sa business mo. maging ang kanilang mga tauhan, sekreto raw para sa success ng kanilang negosyo. Pag business talaga, it is a team, it is a family. So, ganun ko rin tinuturing yung lahat ng mga staff ko dito. Lahat may contribution para mapalago yung business. Isang malaking susi ang tiwala pagdating sa pagnenegosyo. Tiwala sa kakayahan, tiwala sa mga kasama, at tiwala sa produktong binuo dahil simple man o leveled up ito, sigurado ang pag-asenso.